Lord. Praise God, hallelujah. Mapapalang Diyos ng buhay na nakapangyarihan. Ikaw ang aming Diyos na pinasamba Ama sa Espiritu sa katotohanan. Minsan pa salamat Panginoon. Hallelujah, na minsan po binahulga po ang Panginoon sa kasama ng Sister Lourdes na kalitaan. Handa po ang puso ng makinig ng inyong salita. Salamat Panginoon sa pinigyan ng ating pagkakataon. Thank you, Sister Lourdes, Panginoon, na inilahan ito po sa kanyang tahanan upang pag-alam na namin ang inyong salita, Panginoon. Lord God, alam namin, Panginoon, na walang imposible sa iyo at magagawa mo ang lahat ng bagay. Samahan mo kami sa aming pagsusulat, Panginoon, ang aming pag-aaral, pagtatalakay ng iyong salita. Mamuna ka, Panginoon, sapagkat ang iyong lingkod, Panginoon, ay wala po akong magagawa sa aking ganang sarili. Narito ako, Panginoon, ugdok ng iyong banal na Espiritu, na puntahan siya upang pakainin ng iyong salita. Gawin mo, Panginoon, ang bawat ang salitang mamutawi sa aking bibig ay naayon lang sa kalooban mo. Panginoon, maraming salamat po, pinupuri ka namin pinagdakila. Luluwag natin ang iyong banal na pangalan. Ikaw ang Diyos ng kataas-taasan. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Ang Diyos at nag-iisang Diyos na nakaupo sa trono ng langit. Kung iba kundi ikaw, Panginoon Jesus. Pinupuri ka namin, Diyos. Salamatan sa oras na ito. Tinaangkin namin, Panginoon, na kami sasamahan mo sa pag-aaral namin ito. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ay, yung pag-aaral natin ng nakaraan, yung sa plan of salvation, tapos yung magdako tayo dito sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos sa ano ba ang kalagayan ng ang tunay na kalagayan ng tao. Ito yung ano ba talaga yung kalagayan ng tao. Praise God. Sabi dito sa Ecclesiastes 7:29, narito labang ang aking nasumpungan na walang ginawang matuwid ang Diyos sa tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Ito sister, yung nung si Adan at sa Eva, nilagay ng Diyos, di ba nilalagyan muna si Adan. Tapos, nakita ng Panginoon na malungkot si Adan, kaya pinatulog niya si Adan at kinuhan niya yung tadyang. Kaya tayong mga babae, galing tayo sa lalaki. Kinuha niya yung tadyang at muli niyang inilog yung nilikha niyang babae para mapag-asawa niya, bigyan niyang babae para may kasama si Adan. At bago nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, nilikha muna niya ang lahat ng bagay dito sa mundo. Ang langit at lupa, lahat ng bagay. Kaya ang tao, wala nang may dadahilan na bakit ba tayo naghihirap, bakit ba tayo, walang naidahilan ng tao. Ang problema, nandun na lahat sa pangangalaga ni Adan, ang binigay ng pagpapala ng Diyos. Tinukso sa lamas, kaya ang tao ay nagkasama. So, kaya tayo ay, although hindi naman tayo talaga yung gumanap ng kasalanan sa Garden of Eden, kundi si Adan at si Eva. Pero, dahil siya yung ating tatay, siya yung ating nanay, siya yung mga ninuno, tayo ay may minanang kasalanan. Ano ba yung mga minanang kasalanan na yan? Sabi nila, may tatlong mahalagang katanungan ang tao sa buhay na sinasagutan ng Biblia. Saan ako nagmula? Doon, nagmula tayo kay Adan. Bakit ako narito? Bakit daw ikay narito sa lupa? At pagkatapos ng buhay sa munding ito, saan ako patutungo? Bakit daw tayo? Ano ba ang purpose natin? Bakit sila lang tayo ng Diyos? At narito tayo sa lupa? Hindi naman natin kagustuhan talaga mabuhay tayo. Pero bakit loob ng Diyos na nabuhay tayo? Sabi dito, saan nga ba nagmula ang tao? Ang tao nilalang ng Diyos mula sa anabok sa lupa ayon sa kanyang sariling larawan. Sabi dito sa Genesis 1:27, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, ay nilalang niyang sila na lalaki at babae. O sa Genesis 2:27, at nilalang ng Panginoon ang tao sa alabok ng lupa. So kumuha siya ng lupa, tapos hinulmahan niya at naging tao. At nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga na may buhay, at ang tao ay naging kaluluwang buhay. So noong nilikha ng Diyos ang tao, siguro may isang mesa ang Panginoon na hinulman niya, sabi nga sa Genesis, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Ibig sabihin, kamukha ng Diyos. So nung nalalang na niya, okay na, perfect na, hininghan niya yung butas ng ilong at nagkaroon ng tayong hininga, nagkaroon ng ugat, dugo, naman, nagkaroon na. So ito na. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat eh. So ang tao sa pasimula ay nilalang na matuwid. Matuwid pala tayo. Matuwid, walang kapintasan. Nung nilikha ng Diyos ang tao at nilagay niya sa Garden of Eden, matuwid ang tao, walang kapintasan. Banal at may putong na kaluwalhatian. Ibig sabihin, tayo daw ay
Kung ano yung nakikita natin na glorious ng Panginoon, ganun din ang tao ng unang panahon. Mga elemento na bumubuo sa tao. Ano daw ba yung mga elemento? Sinabi ko sa ito, nalabang dito sa inyo ito, na may tatlong elemento ang tao. Ito tao, soul. Yung kaisipan natin, yung utak. Yan. Itong body, itong katawan natin, itong body natin, ito yung katawan natin. Praise God. Tapos, espiritu, alin ba yung espiritu? Espiritu, yun ang nasa ating puso. Hindi, ang soul, ito yung kaluluwa. Itong espiritu, ito yung nanggaling sa Panginoon. Oo. Kasi, ito yung spirit, yung kaalaman, ito yung spirit na yan, lumapaloob yan doon sa, meron tayong 5 senses. Oh. Ito, body, itong katawan natin. Ito namang spirit, yun yung binibigay ng Diyos sa puso natin. Kasi ang Diyos na nanahan sa puso eh. Ang Diyos na nanahan sa puso. Kung ano ang laman ng puso mo, kung ikaw ay gumagawa ng masama, ang kaaway ay nasa puso mo. Pero pag gumagawa ka ng mabuti, ang Diyos ay nasa puso mo. So sabi dito, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din sa kapayapaan. At ang inyong espiritu, at ang kaluluwa, at ang katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoon. Sabi sa 1 Thessalonians 5:23. Praise God. So, sabi dito, ang tao ay binubuo ng espiritu, kaluluwa, katawan. Ayan, mabasa natin sa Hebreo 4:12. So, kailangan natin magbasa para mapatunayan natin na totoo ba na ang pinag-aaralan natin ay nasa banal na kasulatan. Sabi dito sa Hebreo 4:12, sabi dito sa 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. O ito daw Biblia, itong salita ng Diyos ay buhay. Sabi niya, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may kabilang talim. At bumabaon hanggang sa pagkakahiwalay ng kaluluwa, ng espiritu at ng kasukasuan, ng utak at madaling makumilala ng mga pag-iisip ng puso na tao. Ibig sabihin, ito pala talagang Word of God ay powerful na, di ba pag makakakinig ka ng salita ng Diyos ay mag-convict. Ito pala ako sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi ang gumagawa ng kapangyarihan ay yung nagsasalita, kundi ang may kapangyarihan itong salita ng Diyos na ipinapahayag. Kasi ako, templo lang ako eh. Ginagamit lang ako ng Panginoon upang magsabi sa iyo. Kasi ang Panginoon ay Espiritu. Paano magkakapagsalita sa iyo ang Panginoon kung hindi siya gagamit ng templo? Kung hindi siya gagawa ng katawan kung hindi siya gagamit ng tao na magsasalita sa iyo. So, purihin ng Panginoon dahil ginagamit ako ng Panginoon para magpaliwanag sa iyo ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay makapangyarihan daw. Glory to God. So sabi dito, kailangan natin itong matapos ang madali lang naman to. Kaunti lang to para malaman mo lang ano ba ang kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos. So sabi dito, ang kaluluwa at espiritu ay siyang bubuo sa panloob na bahagi ng tao. Yung kaluluwa daw, yung kaluluwa natin, di ba pag namatay tayo, alis yung kaluluwa natin. At saka yung espiritu natin, babalik yan sa Panginoon. So yun ang nakapaloob sa ating katawan. At yung ating katawan, ito na yung body. So tatlo na. Kaluluwa, espiritu, at saka yung katawan. Yan. Masyadong magkakalapit kaugnay sa isa anupat. Mahirap makita ang diferensya ng napakaliit na detalye ng kanilang pagkakaiba. Gayon pa man ay klarado na ang Biblia ay magkaiba ang mga ito. Ang espiritu at ang kaluluwa. Sabi dito, ito yung binasa natin sa pagkatasalita ng Diyos. Sa pagkalahatan, masasabi natin ang espiritu ay yaong nakakaalam o nakakakilala. Yung espiritu daw, yan yung sinasabing discerning spirit. Masasabi natin na paglabas pa lang sa bibig ng tao, alam mo na kung anong espiritu niya. Kung ito ba'y mabuti o ito'y masama. Kasi nakakaalam daw, sabi ng Panginoon eh. Nakakaalam, yung espiritu nakakaalam ng mabuti at masama. At haka ng tao, praise God. Nakakakilala ng ba kundi ang espiritu ng tao nasa kanya. Gayon din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi makikilala ng sino man maliban na ang espiritu ng Diyos. So hindi daw pala nakikilala. Halimbawa, yung ako, may espiritu ako ng Panginoon, no? So mahirap kong kilalanin yung tao na wala namang espiritu ang Panginoon. Kasi ang lumalabas dyan,
against the word of God eh. Ayaw nilang tanggapin ang salita ng Diyos eh. So makikita mo dun, yung kung anong espiritu, mayroon ng isang tao. Tapos samantalang ang kaluluwa ay may pakiramdam. Yung kaluluwa daw natin, yun makiram. Yun yung sinasabi kong five senses. Meron siyang pang-amoy, panlasa, pandinig, nakakita. At yan ang five senses. Kapag nawala na yun, at pag mawala yun, pa ikinamatay na eh, ikay patay na. Babalik ka na sa alabok. Yan ang kalagayan. Wala ka na. Yan ang five senses. Yan ang kaluluwa. Ang kaluluwa ay pinapaluluban ng tinatawag na five senses. O yan, seeing, smelling, tasting, hearing, and feeling. May pakiramdam ka. Andito lahat, kaya malinaw eh. Pero na-advance yung ano kasi, siyempre pinag-aralan ko ng ang katawan naman ng tao ay tumutukoy sa bahay. O yung itong ating body, bahay, o gusali, na kung saan, nadikit na kilalang espiritu at kaluluwa rito ay nananahan. Ayan, nananahan sa utak natin, yung kaisipan, yung knowledge. Ayan. So, tatlo ang nakapaloob sa ating katawan. Tatlo. Lagi na tatandaan na may tatlong bahagi na nakapaloob sa ating katawan. Sabi dito sa 2 Corinthians 5:1, sapagkat nalalaman na kung masira ang ating bahay, tarbinakulong ukol sa lupa, ay mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos. Bahay na hindi magagawa ng kamay, walang hanggan sa kalangitan. Ito na yun. Na kung tayo ay kunin ng Panginoon, magkakaroon tayo ng glorious body. Walang kapintasan, wala kasi sumunod ka sa kalooban ng Diyos eh. Hindi ka na talaga Tapos sabi dito sa chapter 3 kasi nabasa natin about sa Genesis, sabi dito, ang pagkahulog ng tao sa kasalanan. So paano ka naghulog? Sabi dito kasi ito nahulog sila sa kasalanan. Hindi rito lang na ikay nahulog na nalaglag ka. Kundi sabi dito, at inuutos ng Panginoon sa lalaki at sinabi, ang lahat ng punong kahoy sa lamanan ay makakakain ka na may kalayaan. So sabi niya, makakain mo lahat yan lahat ng punong kahoy na yan. Pero sabi sa 17 ng Genesis, datapuwat, sabi niya, pero ang punong kahoy na pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag mong kakainin. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain na yun, ikaw ay mamamatay. Ibig sabihin niyan, Sister Lourdes, nung kinain niya yung bunga ng kahoy, hindi naman literal siyang namatay. Ang namatay lang sa kanya yung kanyang espiritu. Kasi, nag-disobey siya eh. Yan ang kalagayan ng tao sa Diyos. Nasa araw-araw ng buhay natin, tayo ay nakakagawa ng kamalian sa harapan ng Diyos. Sasabihin naman natin sa sarili, hindi naman ako kumapatay, hindi naman ako nagnanakaw, hindi naman, marami natin mga bagay na hindi naman ginagawa. Siyempre, iniisip niya yun. Pero sabi nga sa pag ikaw daw ay nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, sa pagkukulang mo sa Panginoon, ikaw ay nagkasala. Purihin ang Panginoon. So, nandito ako para ipinawa sa atin na tayo pala talaga yung makasalanan. At sabi nga sa Biblia, walang matuwid. Wala kahit isa. Kaya nagtutubos nga sa atin ng Panginoon. Praise God, kaya napakabuti ng Diyos. Pero nung siya ay Diyos, bagamat siya ay Diyos, hindi pa nalalang ang langit at lupa. Alam niya magkakasala ang tao. Inihanda na niya ang kanyang sarili. Ang sarili niya, ang inihanda niya, nagkatawang tao siya. God manifest in the flesh, ang katawang tao siya upang bumaba dito sa lupa at iligtas tayo sa atin. Para kunin yung kasalanan na. Purihin ng Diyos. So napakabuti ng Diyos. Kaya yung mga ginagawa namin, mga ganitong mga bagay, alam mo, matutoo lang. Isang malaking pagpapasalamat sa Diyos. So pag ginagawa namin, sabihin ba namin na kami ay binabayaran dito o hindi? Ito'y ginagawa namin. Bakit? Para sa Sapagkat sabi sa Mateo ipag-aral ninyo ang salita, go ye into the world and preach the gospel. Oo, ipag-aral niyo ang salita ng Diyos. So dahil sa kami na sumusunod, kumikilala sa Panginoon, ay kailangan namin ganapin yung utos-utos niya eh. Katulad din doon sa John 3:3. Di ba sabi din sa John 3:3 na sinabi ko na sa iyo nun? Para ikay makapasok sa kaharian ng Diyos, sabi niyo doon, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tayo, ipanganak ng muli. Hindi pala yan religion. Kailangan natin ipanganak ng muli. kailangan natin talaga yun. Sundin mo talaga yun, kasi utos yan eh. Sabi niya, kailan katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban tayo panganak na muli, hindi siya makakakita sa kaharian ng Diyos. Alin ba yung sinasabi ng kaharian ng Diyos? Ito ang kaharian ng Diyos eh. Ito mga ginagawa namin. Kaharian ng Diyos yung
Yung sa ating kalooban. Yan, Oo. yung ating pagpupuri sa Panginoon, yung ating pagganap sa Panginoon, ito yung kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ang kaharian naman literal, itong nasa langit, na kapag tayo din na doon. Ngayon, ang sabi dito sa John 3:5, sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban tayo anak sa tubig at sa Espiritu. Hindi ka makakapasok. O, hindi pa pala tayo makakapasok sa kaharian sa langit. Oo. Hello, boy. Good afternoon. Kaya, talagang napakabuti ng Diyos kasi may mga bagay na ipinapaunawaan mo sa inyo. Oo naman. Salamat sa Panginoon sa mga ganitong pagkakataon na ako nagpupulit at papasalamat sa Panginoon na binigyan mo ako ng pagkakataon ng papunta dito. Okay. Paulit-ulit kong sinasabi sa iyo ang plano ng kaligtasan at sabi nga sa Mark 16:16, ang sumampalataya, kapag daw ikay sumampalataya at mabautismuhan, ikay maliligtas. Datapuan ang hindi sumampalataya. So, napakahirap kung parusahan tayo. Ang hirap na nga ng buhay natin dito sa lupa eh. Tapos pagdating mo sa buhay, kabilang buhay ay tayo ay impyerno ang pupuntahan natin. At kahit sumigaw tayo, kahit umiyak tayo doon, wala nang sasaklulo sa atin doon eh. Wala nang bumbero doon, wala nang electric fan, wala na doon mga tiktok, wala na. Puro paghirap, puro iyakan na doon. Kahit sumigaw ka doon, sabihin mo, Panginoon, nagsisisi na ako, hindi na. Kasi yung buhay natin dito sa lupa ay hanggang dito na. Pagdating ng kinuha ng Diyos ang ating buhay, may pupuntahan ng ating kaluluwa. Ang Espiritu babalik sa Panginoon kasi hininga niya yan, galing niya sa Kanya. Ang kaluluwa natin may pupuntahan yan. Ang flesh natin mapupunta sa alikabok. So, sabi nga, habang tayo ay nabubuhay pa, ibigay na natin ang oras natin sa Panginoon. Totoo talaga yan. Kasi hindi kami magpapagal ng ganito kung hindi namin isi-share ang salita ng Diyos, siya ang gagamitin ng Panginoon. So, salamat sa Panginoon na binibigyan kami ng pagkakataon na kahit konting sandali, ayaw kong ubusin ang oras mo dahil alam ko namang mag-aayos ka pa ng mga paninda mo. Nagpupura ako at nagpapasalamat na kahit sa kaunting pagkakataon, sa kaunting oras, binigyan mo ako ng time na makapag-share muli, ma-renew ko sa inyo yung mga pinag-aralan natin yun about sa plano ng kaligtasan sapagkat ang buhay natin dito sa lupa ay maiksi lang. Patuloy kong ipapaalala sa iyo na ang buhay natin dito sa lupa kung tayo, yung edad natin ito ay para tayong kung sa araw ito padubog na. Oo, totoo. Paano na Lagi tayo? ko sinasabi yan kung hindi pa ako gagawa, kung hindi pa ako mangangarap, kung hindi pa ako mag-evangelize, kailan ko gagawin to? Ay buti kung pagising ko kaya kinabukasan, buhay pa ako. Kaya sabi ko nga, kung sa araw ay parang papalubog na ako eh. Ngayon, kailan ko pa may mga tao ngayon, nakikita ko na may mga tao ngayon na pumupunta sa church kung kailan, hindi na halos kayang ipalakpak, ganyan na lang, na magpuri sa Panginoon. So palagay mo ba sa pagpalakpak mo yun, kakarating pa sa langit yung palakpak mo? Bakit hindi mo gawin yung naging malakas ka pa? Bakit hindi gawin mo hanggang bata ka pa? Naaawa ako na lumuluha ang mata na sasaktan ng puso ko dahil meron kami mga kapatira sa birthday heights na matatanda na kung kailan silang tumanda na sa kailan sila lumapit sa Panginoon. Ang panalay ko sa Panginoon, Lord, napakabuti mong Diyos dahil kahit ganito na medyo kaya ko pang pumalakpak, kaya ko pang sumigaw, kaya ko pang magpuri sa iyo, binigyan mo ako ng pagkakataon para magawa ko ito. Kasi dumating ang pagkakataon na time na wala na akong magawa sa kaharian ng Diyos. Kasi ganito yan bawat minuto ng buhay natin, sabi niya, ito yung buhay natin, nakalista to sa aklat ng buhay. Nabubuksan niya ng anghel ng Panginoon Pagdating natin, nasabi ng Panginoon, anong ginawa mo nasa lupa? Saan mo ginugulang inyong hindi kita nilikha. Nilikha kita para ikaw ay mag-serve sa akin, para ikaw ay puritin mo, para i-share mo ang kaligtasan, para walang mapahamak. Nasaan ka? Paano kung nasumpungan ako ng Panginoon, nagtutungit, nagkakaraoke, naggigiling-giling, nagtitiktok. Di ba rin na, mag-Facebook tayo, share natin kung ano yung mga encouragement na ginagawa natin para ang mga tao ay madala natin sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon, salamat sa buhay mo, Sir Lourdes, na minsan pa binigyan mo pang ako ng pagkakataon na muli ay makarating dito. Kahit napakaunti ng mga binhi na inihasik ko sa iyong puso, hindi ako magpapabunga niyan, hindi ako magpapalago niyan, ngunit ang Panginoon ang papalago sa iyo. Sabi nga, di ba yung magsasaka? Yung magsasaka, di ba sila nagtatanim? Pag nagtatanim sila,
Yung magsasaka na nagtanim, hindi naman yan araw-araw na tinitingnan yung kanyang pananim eh. Di ba sa palayan? Babalik yan mga ilang buwan na maghasik ng Abono. abono. Di ba? Hindi naman sila nag-ano na, sila ang ang Panginoon ang nagpapalago, ang Panginoon ang nagpapabunga. Sino ang naghahasik? Ang magtatanim, kaming magtatanim. Sino ang naglalagay ng abono? Kami na mga ngaral. Ibig sabihin, pag inabunuhan mo yan, every time na may pagkakataon, diligan mo yan ang salita ng Diyos. Para lumago. Di ba? Kaya ganun ang ginagawa namin. At pagdating ng panahon, tatanungin ka ng Panginoon, gusto kong umali ng bunga. Tatanungin ka, biblically, tingnan mo nga ang puno ng igos niya kung may bunga. Kung wala kang masupungan, putulin mo yan. Sabi nung tag-aalaga, huwag po muna, bigyan pa natin ng isang taong pang pagkakataon baka sakali magbunga. At kung hindi magbunga, tutulin mo na at ihagi sa apoy. Ganun din po kami bilang mga ngaral. Kasi kami pong mga ngaral, kami po kasi ay may ano na, pag tinanggap kami, masaya, lagi namin pinapanalangin. Lagi namin. Kasi doon kami, kasi bahala na ang Diyos. Hindi naman kami mag-aalay, ang Diyos ang bahala. Ganun po ang mga gawain namin. Kaya kami po ay nalulugod, ako po ay nalulugod na binibigyan mo ako ng pagkakataon na kahit sa kaunting pagkakataon, in time, binigyan mo ako ng time na ikaw ay aking masira ng water. Sana naman, kahit tayo Kahit anong oras naman pwede kayo Oo, sana naman may pagkakataon na na maka-attend ka rin sa church namin. Kung may time ka. Kahit isang beses lang, kahit dyan, sa ma-atteran mo lang yung church namin dyan, malaman mo kung saan. Hindi naman kita pinupos na mag-attend. Kasi pag gusto ko lang, basta kung gusto ko na lang pumunta dito, daanan kita dyan at sasabihin ko sa'yo na pwede bang mag-share ulit at sa'yo naman. Okay. Pwede naman, bukas naman ang pintuan. Saka yung apo ko, sabi ko, pag bibili ka ng pintuan na sa baba. Kasi sinabi niya. Lagi rin kasi akong busy, kaya wala akong time. Salamat sa Panginoon, salamat sa at mag-closing prayer tayo siguro. At least nabigyan mo ako ng Praise the Lord. nabigyan mo ako ng pagpapasal ng Panginoon. Glory to God, glory to Christ Jesus. Muli Panginoon, salamat po sa oras nito. Salamat sa iyong salita. Ama, alam ko na ako'y ginagamit yung lamang Panginoon. Hindi po wala akong kapangyarihan para himukin ang puso ni Sister Lourdes na ikaw ay pinalalim at ikaw ang Diyos na nagtatanim sa kanyang isip at puso ng mga salitang ibinigay mo sa araw na ito, Panginoon. Lord, palatuloy mo ito. Patuloy mo po siyang katipagan, patuloy mo siyang kaawaan, patuloy mo po siya, Panginoon, hallelujah, na pagpalain sa lahat ng aspeto ng kanyang pamumuhay, maging sa kanyang business na ginagawa, Panginoon. Ikaw po yung magpalago sa kanya. Ipakita mo, Panginoon, sa kanya ang iyong kapangyarihan. Ipakita mo sa kanya, Panginoon, ang iyong pag-ibig. Ganapin mo po, Panginoon, sa kanyang buhay na ikaw ay makilala bilang Diyos na kapagligtas, na ikaw ay naging isang Diyos na dapat lang purihin at sambahin. Sapagkat ang buhay nga namin, Panginoon, ay tunay nga na napaka-exist sa ibabaw na ito. Kaya ikaw, Ama, Panginoon, ang hilos at umibos sa puso ng Lord. Sister Lourdes, O God, hallelujah, nabigyan ka ng pagkakataon, Panginoon, hallelujah, nakilalanin ka at iligtas siya, Panginoon, ng iyong grasya at habag upang makasama namin siya, Panginoon, sa iyong trono, Panginoon, sa iyong lugar sa langit na kung saan dinadala mo ang iyong mga banal na anak. Salamat sa araw na ito, salamat sa gabi ito, pagpalain ko ang pamilyang ito, maging ang kanyang mga apo, Panginoon, ang kanyang anak, anuman, Panginoon, hallelujah, ang kanilang mga pangangailangan sa kanilang tahanan, Panginoon. I-bless mo po sila, Panginoon, sa aspeto ng kanilang pamumuhay. Ilayo sa anumang uri ng kapahamakan, Panginoon, anuman ang kanilang dalangin sa iyo, Panginoon. Huwag po ito iyong dinggin at pakating sa iyong tainga ang kanyang mga dalangin. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala sa biyaya mo, sa kalakasan, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang uri ng karamdaman, anumang uri ng kaguluhan, Panginoon. Ikaw lagi ang magbigay sa kanila ng proteksyon sa bawat aspeto ng kanilang puno. Salamat po, Diyos, sa araw na ito. Pinupuri ka natin. Kaya salamatan at ang kinain, Panginoon, na ang mga tanim, hallelujah, ng iyong mga salita ay tumingo sa kanilang puso, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus. Amen.